Hello mga idol, nandito na naman tayo sa ating vlog. Pag-usapan natin ngayon si Rapi Tolpo at Erwin Tolpo. Kasi marami palang asawa ito at saka itong Erwin Tolpo. Maraming pangalan. Kaya huwag ninyong ibubuto ito kasi kung ibubuto niyo ito, walang mangyayari sa buhay natin. Niluluko na nga tayo ng harap-harapan. Andito panoorin ninyo ang vlog ni Ate Claire Castro. Claire Castro, January 1, 2024, di ko nabanggit yung date kanina. Okay? Okay, mali. January 1, 2025. Nasanay tayo ng 2024. Okay? Yun yung sinasabi tayo. Nakita nyo na ang mga kaklira. Ebidensya to. Okay? Nung pagkakabanggit ko ng January 1, 2024, ebidensya ito. Yan yung sinasabi dun sa house. Remember, at ang ginamit, ang ginamit, di ba? Ang ginamit ng mga resibo, segue lang to, kasi nagkamali ako ng date. Ang ginamit sa mga resibo, di ba, parang supposed to be is 2023, ay 2022, pero ang nilagay lahat sa mga resibo, 2023. So kung mapapansin nyo, di ba, kung ano yung nakasanayan mo, yun ang isusulat mo. Di ba? Teka lang nga. Okay. So, yun, katulad kanina, January 2024, kasi nasanay tayo 2024. So, parang hindi ko pwedeng sabihin na January 2026, di ba? Advance. Hindi tayo sanay doon. So, it's an evidence. Ayun yun. By nature yun. Di ba? Ayun yung talaga nangyayari. But anyway, itong topic natin mga ka-clear, medyo kakaiba siguro. Hindi ko alam kung ang topic na to. Medyo nagulat lang kasi ako kanina. Kasi nung medyo nagre-research ako, nakita ko siya. Sabi ko siguro magandang i-share na sa inyo. Okay? Nung inaaral ko siya, sabi ko, oh, talaga. So, pero kasi ako dito mga ka-clear. Siyempre, okay, share ko na. Wait lang. Okay. Siyempre naghanap tayo, di ba? Habang hinahanap ko kung sino yung wife ni Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, lumalabas nga itong si hello, thank you, Irene Pablo, Happy New Year din, salamat, thank you for that. Okay, so, nahanap ko yan. Kasi syempre, iniisip ko, kailan ba siya nag-divorce, kailan ba siya pinasal, lumabas to mga ka-clear. So, i-share ko, wait lang Okay, wait, share na natin. Okay bang aking audio? Sana yung iba makahabol dito mga ka-clear sana makahabol dito. Okay. Ito, syempre ito ay, at Ancestry. Okay? All Nevada US Marriage Index 1956 to 2005 results for Tulfo. Okay, marami tayong nakita dito mga ka-clear. Okay? Pa-suspense muna natin. May nakita ko dito Caridad T. Tulfo. Di ba pangalan ng nanay niya Caridad? Di ko alam kung ka-namesake lang. Okay? Kung ka-namesake lang ito. Okay? Lakihan ko nga. Wait lang. Lakihan ko pa. Oops. Wait. Yan. Lakihan natin. Yan. Ayan. Ay, mga Tulfo. Ito nakita natin. Okay? Okay. Kita na siya. Okay. So, okay. Hindi mo ito makikita agad. Kailangan mag-member ka. Parang kailangan talaga ako mag-member dito at mag-subscribe. Diba? So, tingnan natin to. Ayun meron din Erwin, Oops. May Erwin Tishiba Tulfo. Nakita niyo ba? Oh. So, maraming Tulfo dito. Hindi ko alam kung magkakapatid pa ito. Kasi may Joseph. Pakicheck nga mga ka-clear. Kung sino sa tingin nyo ang mga kapatid dito? Wait. YouTube Premium is ad-free YouTube and background, so you can watch videos while reading. So, may kapatid siyang Joseph. Okay? So, kapangalan lang pa ito. O nagkataon lang. Okay? Papakita ko itong view record natin.
So, ay. Mga ka-clear, si Cadet Tulfo, nagpakasal sa Washu. Tandaan niyo yung mga lugar na to, mga ka-clear, ha? May connection to. Washu. Washu ba to? Washu. Okay? Tapos, meron pa dito wait lang ha, nakita ko dito Ito, ipinanganak, pinakita ka wait, hanapin natin, wait lang. Relax tayo. Balik tayo sa isa, okay? Pinakita ko lang muna sa inyo, ha? Okay, balik tayo. Okay, yan. Okay. Tapos, itong si Erwin Tulfo, hindi ito makakaila siguro na Erwin Tulfo. Kasi ginamit niya yung Teshiba. Okay? Tandaan natin mga ka-clear to, ha? Okay? Wait lang, ha? Nakaka-suspense. Nasususpense pa kayo. Nasususpense din ako. Na-shock din ako nung nakita ko to. Okay? Sabi ko, sige, magsusubscribe ako. Okay, for this. Okay? Ano ba tayo? Okay, dito tayo. Okay? Teshiba yung ginamit niya. Tulfo. Pero, iba name, di ba? Ana Marie Mendoza Madela. So, Washu din, Washu. Di ba yung Caridad, nagpakasal noong 1987, Washu din. So, itong si Ana Marie Mendoza, hindi ito si Karen Padilla, definitely. Diba? At 1995 ang naka-clear. Tandaan natin, may 4 siyang passport up to 2021. Na narigok na lang noong 2022. Pero kababagong issue pa lang noon na supposed to be aabot yun hanggang 2031 or 10 years. Kasi 2021 na issue So, nung nagpakasal siya dito sa US, sa Washu, iba ang gamit niyang identity. Yung totoo niyang pangalan. Hindi rich. Right? So, nakakapasok sa US using most probably, I don't know. Baka may Philippine passport siya. Because maybe mga kapatid, ang government natin ay hindi alam. Di ba? Na mayroong US passport, yung a certain Erich Sylvester Tulfo. Maricel Roman, good evening po, Atty. Claire. Marami po kamag-anak mga Tulfo sa US, ayon kay Senator Tulfo. Yun na nga. Diba? Pero gamit niya ito. So, although alam natin na ito yung totoo niyang identity, diba? Pero ibig sabihin, sa mata ng US, ibang identity ginamit niya pag makapagpakasal siya. Noong 1995. Kasi sabi niya 1986 or 1988, lumabas yung 1992, naging US American siya. US American citizen siya. Patandaan natin, ito mga kaklit. Imagine niyo to. Just aralin natin. Paano siya magiging US citizen ng 1986 lang? Maybe yun yung dating niya. Diba? Maybe yun lang yung dating niya at doon inayos yung kanya mga dokumento. Pero kung tutuusin mo, kung taga-Hawaii ka, since birth, US citizen ka. Diba? So, mahihirapan siya talagang i-recall kung kailan ka naging American citizen dahil base sa US, since birth, US citizen ka. Hindi lang noong 1986 or 1988. Get? Oh. So, nung nagpakasal siya kay Ana Marie Mendoza Madela, hindi kilala na US itong Erwin Teshiba Tulfo na US citizen. Dahil hindi yan ang identity mo. Public, please pay attention. Sino yan? Thank you, Marilu Pabian. Hindi ba? So, may asawa siya. Hinahanap ko kung divorce ito mga kaklit. Hindi ko makita. So, 1995 siya nagpakasal. Ibang identity, no? Ibang identity. Okay? So, now, yan ha.
instrument number. Makikita nyo naman to, siguro naman, ito naman ay hindi vague. Galing to sa Ancestry. Yan na kailangan ko mag-subscribe to get this. Okay? Ayan. Okay. Yan ha, tandaan yan. Next tayo. Next. Okay? Oops. Yan. Meron mabas din dito mga ka-clear. Rafael T. Tulfo. Oops! Kanina nagpakasal? Oh, sila doon niya Amos. March 30, 1985. Oh, hindi ba? Kaya yung sinasabi dito kanina ni Julie Rico. Wait pakita ko ulit Ito. Pakita ko lang ulit ito sa inyo. May batayan. Hindi ito chismis. Yan 1930, March 30, 1980, Rafi Tulfo fled the US. Think ko earlier, hindi ito yung pagpunta niya. Earlier to, got married to si Doña Amos in Washoe. Oops. Yes. Sorry. Ready? No. Okay, are you something? For a while. Something like April 1 to, ayun. Marriage date pala, okay? Nirecord siya noong April 1. Okay, so ayan. Yan ang kanilang details, okay? Okay, sige, balik tayo. Okay, ito ngayon, mga bigay ko sa inyo ito. Okay? Wait, Wait, wait lang po mga ka-clear, wait. Share ko. For a while mga ka-clear magre-request ako ng creamer. Wait lang. Okay, ito pakita ko sa inyo mga ka-clear ha, okay. Nasaan na ako? Yan. Ito diba sabi sa inyo, hindi ko alam kung nanay niya to. Caridad T. Tulfo, kung kapangalan lang or what. Show mo niya natin. Di ba? Dito lumalabas mga ka-clear. View record natin. Okay. Hindi pa to. Okay. Wala kasing T eh. Di ba? Hindi natin alam kung T-Shiba yun. Hanapin natin. Ito. Ito. Okay. Wait. Pakita ko. Hindi ba naman yung titinay mga ka-clear eh. Wala namang sa atin, di ba? Okay. Wait share ko to ngayon. Di ba may pinakita ko sa inyo kanina? Di ba? Sabi ko, tandaan nyo kung kailan pinanganak. Yung Caridad T. Tulfo, pinanganak circa 1927. Okay? So, nagpakasal siya kay Clifford Booth. Okay? So, 1960, 60 years old na siya nagpakasal. So, tingnan natin yung Wikipedia, ha? Kung kailan ba ito? Okay. Pakita ko to sa inyo, ha? Hindi ko alam kung connected, eh. So, pwede ko sabihin na ito namin kung hindi na ito nanay, di ba? Pero nag-match, eh. Okay, wait, Okay, ito. Wikipedia. Okay. Ay, no. Caridad T-Shiba Tulfo. Kailan pinanganak? Circa 1927 din, eh. Hindi ba match? Kapangalan lang. Okay? Gets? Bakit housewife is Okay. So, balik tayo. Diba? Ang dami nating nalalaman ngayon. Okay. Saan tayo? Wait. So, nagpakasal siya noong 1987.
At that time, sabi ko nga, patay na yung asawa niya noong 1985. So, kung siya to, ba't kaya siya nagpakasal? Para maging American citizen? Kung American citizen to si Clifford Booth? Mga ka-clear? Eh, I'm just asking, di ba? Hindi ba ka-match? Ha? Okay, meron pa tayo. Wait, ha? Okay, wait, ha? So, napakita ko na sa inyo, ha? Napakita ko sa inyo, mga ka-clear, yung kasal ni Senator Raffy Tulfo kay Celedonia Amos na nag-match doon sa sinabi ni Julie Lico. Pinakita din natin yung kasal di umano ni Erwin Tulfo, Teshiba Tulfo noong 1985 kay Ana Marie Madela, Mendoz Madela. Okay? Oh, yan. Okay, dito tayo. Okay? Dito na tayo. Ito. Totoo din yung divorce, mga ka-clear. Okay? Ito eh. Kita ko ha, may record kasi sa US eh. Okay? Yan. Oh. Alam mo to na, ayun na yung pangalang iba oh. Rafael Tanco Tulfo. Oh, ano ba yan? Mga ka-clear. Sanay silang gumamit ng ibang identity. Oh, Senator Raffy Tulfo, pakisagot nga ito, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? May pangalang Rafael Tanco Tulfo. Oh, tapos yung kapatid mo, si Erwin Erich Sylvester Tulfo. Diyan, Mutiara. Siguro po dahil hindi nakauwi si Raffy nung namatay tatay. O, hindi nga siya umuwi. Sabi niya, kinuha niya ang nanay niya at nagpakasal sa US citizen para madependent sila magkakapatid nung bumalik sila sa Pinas. Okay, ano ba nangyayari? Let's say, yan nanay mo, nagpakasal siya sa American citizen. Nasa age na kayo lahat eh. Paano yun? Anong benefit? Ba? Dapat malaman natin yan. Anong benefit kung magpapakasal tatay niya, ay nanay niya, isang American citizen? Anong benefit? Sana naman gawing basis ito ng COMELEC to disqualify all fraudulent candidates, lalo na if senatorial balls pa o FG talaga. Sila may me. Hindi ko alam ha, kasi ito naman nabanggit na. Pero kasi nakuha natin yung record eh. So, di ba? Again ha. Rafael Tanco Tulfo ancestor. In the Nevada U.S. Divorce Index 1968 to 2015. Pasok ka eh. Senator Raffy Tulfo. Ikaw ba to? Dinay mo lang po. Di ba Washo din? Di ba nanay niya Washo din? Imagine nyo mga clear. Ang divorce niya March 21, 1985. Di ba sabi nga dito ni Julie Lico, binago yung parang identity, may tatlo silang anak, when in fact hindi niya anak, yung dalawa daw doon. Actually, ang pangalan nun ay kapatid ni Raffy Tulfo. Di ba? Noong mga panahon na to, di ba, lalo na nung nag-apply si Erwin Tulfo, parte ng US Army, gumagawa kayo ng ganito. Talagang itong klaseng dokumento na naiiba yung identity nyo. Kaya hindi malayo na gawin talaga ito ni Erwin Tulfo. Diba? Kasi si Kuya Raffy gumawa. So dinivorce niya March 21, 1985. Remember March 21 nilang dinivorce itong si Julie Tulfo. March 21. Tapos, diba, nagpakasal siya. Okay, nagpakasal siya. Sabi yan, Raffy Tulfo. Lukto. Ito. Pero nagpakasal siya. Balikan natin. March 21, 1985 niya dinidivorce itong si Julie Lico. Diba? Julie Tulfo. Tinanggal niya yung Lico, no? Diba Lico yung middle initial mo?
So, binago niya rin yung identity ni Julie. So, kung binago niya identity ni Julie, binago niya yung kanyang identity as Tanco, kung tutusin, hindi valid yung divorce na yan. At hindi sinasabi kung American citizen. Sorry, hindi ko makikita kung American citizen siya. Mga clear na. But anyway, makita ko to ulit sa inyo. Balikan natin ha. March 21, di-divorce. Ayan ha. March 21 ha, divorce yan mga ka-clear. Divorce ha, kita nyo na. So, dito mga ka-clear, okay, nagpakasal siya agad. Ha? Oh, March 30, 1985. Don't tell me hindi to intensyon. Diba? Ganun siya gumalang ng babae. Oh. Yun. Okay? Sabi ko sa inyo, marami tayong makikita dito. Meron pa ito. Wait lang ha. Okay. Ito. Ito naman. Kita ko sa inyo. Yan. Ito naman, detail. Divorce din to mga ka-clear, Pero, ang defendant, di ba kumbaga, dalawa, isang plaintiff or complainant, isang defendant. So, yung pinakita ko sa inyo kanina, pangalan ni Rafael Tanco Tulfo, siya yung complainant or plaintiff. Dito, yung counterpart, yan, pangalan Julie Lucto Tulfo, defendant siya, yan, as date ng divorce, March 21, sa Washoe, Nevada, Rafael, wait, balikan natin. Rafael Tanco Tulfo, saan mo nakuha yung pangalang Tanco? Diba? Yan, mga ka-clear. Okay? Ito na natin, ha? Okay. Ito yung pinakita ko na sa inyo to. Okay? Balikan lang natin. Yan. Yan, o. Rafael Tulfo, nagpakasal sa Sereno, Nevada. Kaya nga, March 30, Celedonia, Amos. So, hindi ko makita dito mga ka-clear, okay? Hindi ko makita dito kung may divorce ba si Erwin Tulfo. Diba? At hindi ko rin makita mga ka-clear kung may divorce na rin. Well, anyway, nawala na yung nanay niya. 2024 yata, no? Ang nanay niya, no? Ni Rafael Tulfo, nawala. Kinuha na ni Lord. Hindi ko makita dito mga ka-clear. Wait, ha? Yung Joseph, alamin na. Tingnan natin. Hindi ko alam kung connected ito. Pero may rin nga kang kapatid ang pangalan, Joseph, no? Okay, ayan, no? Nagpakasal siya 1987, di ba? Sa Reno, View Records. Tapos nagpakasal siya ulit isa pa. Nauna si Chona Escobar. No? Ilan pa ba ito? Okay. So, wala akong makita na divorce na sa iba. Okay? Hindi ko makita kung may divorce. Ayan kasi ito. Rafael Tulfo, Sabas Tulfo, Magno Tulfo, Ani, Chona Escobar. So, wala akong makikita rito divorce. And divorce, nakikita nyo, di ba? Ayan, Rafael Tanco Tulfo, divorce. Okay? Wala akong makita rito na nag-divorce si Erwin Tulfo, mga kapatid. Hanggang page 10 na ito eh. Per page. Link na rin natin. Ulit. Kung nag-umpisa natin sa umpisa, ha? Ano ba yan? Okay, page 1. Okay. Joseph Tulfo muna. Wait, Joseph Tulfo. Uy. V naman to. V. Papangalan lang. Okay, Lawrence. Okay, Petronila, Guillerma, Adelina, Alciodo, Claudio, Magno, Cano. Okay, Candia, Felix. Okay. Wala. Sylvia. Okay, next.
Wala akong nakitang divorce. Erwin Tishiba Tulfo. Ito naman, marriage, di ba? Nagkalidad ni Tulfo. 1987. Sa Rino rin. Okay? Si Tucci, okay. Ito Carmen Tulfo. I don't know. Ay, di kasi, di eh. Okay. Pearl, Adela, Caridad, yung ano yan. Wala, marriage to eh. Wala naman divorce. Okay. Erwin Tishiba, marriage. Oh, Ana Marie Mendoz Madela. Felix T. Tulfo. Washo din, oh. Okay. Okay. Hindi ko alam mga pangalan ng nila. Makikita ba natin lahat ng pangalan ng kapatid niya? Wait lang, ah. Okay. Ito pala ito. Mga kapatid niya, oh. Ay, wait. Share ko. Okay. This is the latest blood